May nangyari ba? Kinuha ni Adriel ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa at tinayaan ko na lang siya na babasa lahat ng chat sa akin ng mga tao. Kahit sino naman siguro maiinis, di ba? Lalo na ako na seryoso sa negosyo ko. Ang gusto ko lang naman ay magtinda at makabenta pero bakit may mga customer na sinasamahan pa ng landi? Ano man kaya ang trip nila? Pinanood ko sa Adriel na gamitin ang cellphone ko. Nakita ko na nagtipa siya ng message pero hindi ko na sinilip. Ayoko mabasa pa iyon dahil naiinis lang talaga ako lalo't boyfriend ko si Adriel kaya normal lang na mainis ako. Hayaan mo na. Anyat inilapag ang cellphone ko. Paano niya nasasabi na hayaan ko na lang agad? Boyfriend ko siya. Okay lang sa kanya? Masaya ba siya na pinagkakaguluhan siya ng mga buyer ko? Hahanap na lang ako ng bagong boyfriend kung ganito naman pala siya. Alam mo, Adriel, nag-send ako sa kanila ng picture natin magkasama, Cindy. Ang sabi ko, ikakasal na ako sa'yo. Titigil na yan kaya huwag mo nang isipin. Ayoko may nagpapainis sa'yo maliban sa akin. Napatas ang ulo ko sa kanya sa sobrang gulat ko. Handa na nga sana ako sigawan siya at makipaghiwalay pero may ginawa naman pala siya. Dinampot ko ang cellphone ko at chinek ko ang inbox ko at nakita ko na nareplyan nga niyang lahat iyon. Tama nga siya. Sinabi niya sa lahat na magpapakasal na kami. At may kasama pang picture namin dalawa. Natutuwa ako na nakikita ka nagsiselos. Pero ayokong nagsiselos ka at naiinis. Sabihin mo na lang sa akin agad kung naiinis ka o nagsiselos para gagawan ko mismo ng paraan. Anya, napakagat ako sa labi ko dahil hindi ko akalain na matatameme na naman ako. Ang epekto niya sa akin ay ganun-ganun pa rin kahit na kami na ngayon. Hindi lang yun dahil mas lumala pa nga yata ngayon. Sige na, mag-aayos na ulit ako. Nakangiting saan niya at bumalik sa mga storage box. Napangalumbaba nilang ako sa ibabaw ng lamesa habang pinapanood sa Adriel. Ibang klase talaga siya. Mabuti na lang at sa akin siya napunta at hindi sa iba. Sana hindi na mauntog ang ulo niya at magbago ang isip. Sa susunod na linggo na yung pagbisita natin kay Mama. Saad niya habang nag-aayos. Napakagatlabi ako dahil naramdaman ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko ngayon. Hindi naman ako ganito last time nang pumayag ako na makipagkita sa mama niya. Tapos, napapaisip pa nga ako ngayon kung magugustuhan ba ako ng mama niya. Samantalang noong nakaraan lang, okay lang sa akin ang lahat. Cindy? Napataas ang dalawang kilay ko kay Adriel. Hindi ako makaimik dahil hindi ko talaga alam kung paano ako iimik sa kanya. Aalis tayo sa susunod na linggo. May lakad ka ba? Tanong niya pa sa akin. Umiling lamang ako bilang pagsagot kahit na bala ko na magpunta sa Divisoria sa susunod na linggo. Mahilig na nga akong i-reschedule ang mga lakad ko dahil sa kanya. Ayos ka lang? Tanong niya sa akin. Ayos lang naman ako. Iniisip ko lang, bakit ayaw mo naiinis ako sa iba tapos gusto mo sa'yo lang ako naiinis? Tanong ko sa kanya. Masaya yata siyang masyado sa pangasar sa akin na kahit pati ang pagiging inisin ko ay ipinagdadamot na rin niya. Gusto niya na sa kanya lang ako maiinis at wala ng iba. Kapag nakikita ko na naiinis ka na hindi ako ang dahilan, naiinis din ako. Kaya tinapos ko na agad yung mga taong nanggugulo sa'yo. Hindi naman ako sumali sa palaro pero parang araw-araw akong panalo dahil si Adriel ang kasama ko. Kahit na madalas niya akong asarin, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagiging boyfriend ko. Ikaw din. Sambit ko. Ayoko naiinis ka at nagagalit pero gusto ko na malaman mo. Nabitin sa hangin ang sasabihin ko. Bago pa lang ang relasyon naming dalawa kaya hindi ko talaga alam ang dapat kong sabihin sa kanya. Nahihiya pa rin ako kahit na walang hiya akong babae. Tama ba yun? Malaman na ano? Nakangiting tanong niya sa akin habang may agwat kami sa isa't isa. Nakaupo sa silya habang nasa harapan siya ng mga storage at nag-aayos ng mga gamit. Napakamot ako sa baba ko bago dahan-dahan na ibinuka ang labi ko. Na kahit na sino pa makaaway mo, ikaw pa rin ang kakampihan ko, Adriel. Palaging ako ang kinakampihan niya sa tuwing may nakakaaway ako na hindi mawala-wala sa akin. Ewan ko ba kung bakit ang dami ko nakakaaway. Marami na kasi talagang inggit sa akin noon pa lang sa Tondo. Tayo naman talaga ang magkakampi dito, Cindy. Ikaw at ako. Anya. Ngayon lang ako nakaramdam na may kakampi talaga ako. Si Lolo Will kasi hindi naman niya kinukonsente ang pakikipag-away ko. Pinapagalitan pa rin niya ako kahit na hindi naman ako nagsimula ng away pero ako lang ang tumapos at ang nagpaiyak. Kung nakilala mo, mama ko, Cindy, sigurado magiging kakampi mo rin iyon. Masayang saad niya. Hindi ko naman hiniling na magkaroon ng maraming kakampi. Ang gusto ko lang ay ang matanggap ako ng mama niya.
Ngayon ko lang naranasan na makakilala ng magulang ng ibang tao. As in, kahit ang mga magulang ng mga dati kong kaibigan, hindi ko talaga nakilala. Kinakabahan ka ba kasi baka hindi ka magustuhan ng mama ko? Bigla niyang tanong sa akin. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala naman ako nabanggit sa kanya, di ba? Wala pa naman ako nasasabi na kinakabahan ako. Paranoid din naman ako dahil pakaramdam ko nasabi ko na naman ang dapat na nasa isip ko lang. Ikaw ang Cindy ko kaya malamang kilala kita. Alam na alam ko kung kailan ka nagagalit, naiinis, natutuwa't kinakabahan. Ang mama mo lang ba makikilala ko? Tanong ko pa sa kanya. Baka mamaya hindi lang pala ang mama niya ang makakaharap ko. Nakakakaba dahil baka mamaya may iba pa pala siyang kamag-anak na makikilala ko. Paano naman ako aakto na mabait na parang hindi makabasag pinggan kung lahat napapansin ako? Oo. May gusto ka pa ba na makilala? Gusto mo na buong angkan ko'y makilala mo? Pwede naman. Magpapaparty ako para sa'yo. Wag na. Mabilis na tanggi ko. Kilala ko sa Adriel at kapag sinabi niya. Ayoko magulat sa susunod na linggo na party na ang pupuntahan namin at hindi na ang mama niya. Simpleng kainan nga lang. Kasama ang mama niya ay sobra-sobra na para sa akin. Ayaw mo. Hindi na niya natapos ang sabihin niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napatingin ako sa ibabaw ng lamesa at nakita ko na ang isa sa mga customer ko tumatawag. Kinuha ko ito at sinagot ang tawag. Ano yun? Ibalik mo na ang pera ko, Cindy. Ang pangit ng tela ng damit na binebenta mo. Hindi ka tulad sa picture. Agad na sigaw niya sa akin. Ito ang pinakapangit sa mga customer eh. Sinabi ko na huwag mag-expect ng todo-todo lalo na ang hindi naman ganoong kamahal ang binayad niya. Kung gusto pala niya ng magandang klaseng damit, sana sa SM siya bumili. Bawal refund. Ibalik mo kung ayaw mong i-post talaga kita sa SSS. Napataas ang gilid ng labi ko na para bang matatakot niya ako sa paganyan-ganyan niya sa akin. Tanga siya dahil kahit na ilan pa sila nasiraan ako'y wala pa rin akong pake. Post mo na ako sa SSS at isama mo na rin sa iba pang social media. Pumili ka rin ng magandang picture ko ha. Pinatay ko ang tawag at pinatay ang cellphone ko. Ayokong sinisira na ibang tao magandang usapan namin ni Adriel. Ang galing niya lang talagang sumingit. Akala naman niya ibabalik ko pa ang pera niya eh. Ang liit-liit na nga lang ng tubo ko roon. Ano na naman ba yun, Cindy? Sino na namang malas na napaiyak mo? Tanong nito sa akin. Napatawa ko sa sinabi niya dahil palagi niya lang iniisip na nagpapaiyak ako ng tao. Hindi naman sa nagpapaiyak pero naiinis lang hanggang sa pangarapin na nila na hindi na ako makita ulit. Wala naman, Adriel. Pero may customer na gusto magbalik ng paninda ko. Kapal na mukha. Mag-expect man naman ng magandang tela sa murang halaga. Tanga ba siya? Natatawang saad ko na ikinatawa niya rin. Kung si Lolo Will ang kausap ko ngayon, baka hindi yun natatawa at baka utusan pa niya ako na ibalik ko ang paninda sa babaeng walang hiyang iyon. Hayaan mo na. Mag-ayos ka na lang para sa punan natin mamaya. Nakangiting sambit niya sa akin. Aayusan ko na rin ang pagkain sa Shorty. Ako na bahala sa pagkain ng anak natin, Adriel. Ikaw na lang mag-ayos ng mga stock dyan. Marami pa siyang dapat na ayusin sa mga stock namin kaya ako na lang ang gagawa ng pagkain ng aso. Madali lang naman iyon at hindi masyadong mabigat sa gawain. Tapusin mo na yan para mamaya kakain na lang agad tayo, Adriel. Dagdag ko pa pero nakatulala lang siya habang hawak ang mga pagkain sa kamay niya. Napataas ang dalawang kilay ko sa kanya dahil bigla-bigla na lang siyang natutulala na parang may nakakatakot sa likod ko. Adriel! Sigaw ko sa kanya. Bakit ba bigla ka na lang natulala? Ha? Parang nawawala na lang bigla sa earth ang utak niya sa pagiging windang niya. Ang ganda lang kasi talaga pakinggan na tinatawag mo na si Shorty bilang anak nating dalawa. Baka paglipas ng ilang taon, ang totoong anak na nga natin ang tinatawag mo na anak natin. Cindy. Hindi ko alam kung ano pa ang pwede kong gawin sa bahay na ito na napakalaki. Lahat na yata ay nagawa ko pero nararamdaman ko pa rin na boring. Wala kasi sa Adriel at wala naman akong order na dapat asikasuhin. Pero naalala ko may telepono naman sa bahay at pwede kong tawagan sa Adriel. Kukulitin ko na lang siya dahil boring talaga. Sana lang ay wala siyang ginagawa ngayon. Nagtungo ako sa gilid ng kama malapit sa lamesang maliit at kinuha ang telepono. Inilagay ko ang numero sa presinto ni Adriel. Umabot ng 4 na ring bago may sumagot sa tawag ko. Ang tagal yatang sumagot. Kasi si Adriel kapag tumatawag ako sa kanya, isang ring pa lang nasasagot na agad ang mga tawag ko. Para bang naka-automatic sagot na sa kanya kapag ako ang tumatawag. Manila, ang chip niyo.
Gusto ko makausap ang chief ko. Agad nasambit ko bago pa matapos na nagsasalita sa kabilang linya. Alam ko rin naman kasi na hindi na si Adriel ang nasa kabilang linya dahil kabisadong-kabisado ko ang boses nito. Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo, miss? Magalang na tanong sa kabilang linya. Napairap ako dahil sinabi ko na nga ang gusto ko pero nagtanong pa rin. Bobo ba siya? Hindi ba niya narinig ang sinabi ko? Nakadikit naman siguro sa tenga niya ang telepono kaya bakit hindi niya ako narinig? Si Adriel nga. Gusto ko makausap ang Chief Adriel Galvez ninyo. Makausap ako. Pag-uulit ko. Kung hindi pa rin niya maiintindihan, willing naman akong ulit-ulitin sa kanya ng 10 beses hanggang sa tumatak na sa katangahan niyang taglay. Sorry miss pero marami pong ginagawa ang chief namin. Kung may sasabihin po kayo, pakisabi na lang sa akin para pong masabi sa kanya. Marami ba siyang ginagawa? Okay. Sige. Marami naman pala siyang ginagawa kaya hindi ko siya pwedeng kulitin ngayon. Siguro kaya busy siya kasi ang dami na namang report sa kanya. Hindi naman kasi bumababa ang bilang ng kriminal sa Maynila, lalo na nang mapalitan ng mayor ng Maynila. Noong si Mayor Mikey Angelo ang nakaupo sa pagka-mayor, sobrang linis ng Maynila at konti lang ang krimen. Pero ngayon, ewan ko na lang talaga. Sino naghahanap sa akin, Gara? Napangiti agad ako nang marinig ko ang boses ni Adriel mula sa kabilang linya. Narinig ko lang ang boses niya pero nawala na agad ang pagka-boring ko. Grabe talagang atake sa akin ng mamang pulis na iyon. Hindi ko po kilala, Chief. Sagot ng kausap ko na Gara ang ngalan. Akin ang telepono. Baka mamaya sa bahay yan. Anya. Napangiti ako dahil makakausap ko si Adriel. Dapat talaga sumama na lang ako sa trabaho niya, bit-bit si Shotty dahil mabuburyo lang pala ako dito sa bahay. Kung alam ko lang talaga na mabuburyo ako dito sa bahay, edi sana'y umuwi na ako. Hello? Adriel! Masayang sambit ko. Napatakip ako sa bibig ko nang ma-realize ko na sumobra yata ako sa pagiging masaya ko ngayon. Baka isipin niya pa na gusto ko agad siyang makita. Cindy? Anong kailangan mo? Gusto mo ba na umuwi na ako? Tanong niya pa sa akin at nakilala pala niya agad ang boses ko. Narinig ko pa mula sa kabilang linya ang panunukso sa kanya ng mga kapwa niya pulis. Bakit kasi mukhang atat ang boses niya na umuwi agad sa akin? Hindi naman. Akala ko kasi hindi ka busy. Saad ko. Siya pa naman sana ang kukulitin ko pero mukhang busy siya tulad ng sabi ng pulis kanina. Kung busy naman pala siya, ayos lang. Hindi naman yun problema sa akin. Sino nagsabing busy ako? Tanong niya sa akin. Hindi naman ako busy. Wala akong gagawin na kahit anong trabaho at naghihintay lang ng report. Napadila ako sa labi ko dahil pakiramdam ko gusto niya talaga na makita ako. Same. May sasabihin ka ba? Tanong niya pa sa akin. Nakalimutan ko na sasabihin ko. Sagot ko. Ang totoo'y ang dami kong sasabihin sa kanya pero hindi ko masabi sa kanya. Nahihiya ako na sabihin sa kanya na naiinip na ako at gusto ko na siyang makita sa personal. Sinabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ako mababaliw sa kanya katulad ng pagkabaliw ko sa kanya. Pero sa tingin ko'y mali ako. Alalahanin mo muna tapos hindi ko ibababa ang tawag na ito. Anya. Diyos ko, grabe ang kalandian. Dito ko nalang sasabihin. Tapusin mo na muna ang oras ng trabaho mo. Bye. Pinaba ko na ang tawag at nahiga pati haya sa kama ko. Wala din naman talaga akong sasabihin. Mabuti na lang talaga pwede ko idahilan na nakalimutan ko sasabihin ko sa kanya. Cindy! Napaupo agad ako sa kama ko nang marinig ko ang sigaw ni Lolo mula sa baba. Agad kong kinuha si Shotty sa tabi ko at dali-dali naglakad palabas ng kwarto. Ano na naman kayang meron nang bigla-bigla na lang na sumisigaw Lolo ko? Hindi lang yun dahil ramdam ko rin na galit ang tono niya sa pagsigaw. Lolo? Bakit po? Sigaw ko rin habang humahakbang pababa sa unang palapag. Ano na naman bang ginawa mong bata ka, ha? Nagsalubong agad ang kilay ko nang makababa ako sa unang palapag at nakita ko si Lolo Will na malapit sa pinto. Mukhang kababalik niya lang. Ang alam ko galing siya sa Tondo kung saan kami nakatira noon para bumisita sa kumpare niya. Ang bilis niya ngang bumalik dahil ang alam ko, gabi pa ang uwi niya. Ano na naman ba yun, Lolo? Salubong ang kilay na tanong ko at ibinaba si Shotty sa tiles. Alam mo bang nakapost ka na sa Facebook ngayon, ha? Pinapahiya ka nang bumili sa'yo na ang pangit ng tinda mo at hindi mo binalik ang bayad niya. Sinabihan na kita na ibalik mo ang bayad nila kapag hiniling nila. Ganun na lang ba palagi ang gagawin ko, Lolo?
Nagnenegosyo ako na maayos at nakalagay naman sa post ko na wag sila mag-expect na magandang quality ng damit dahil mura lang ang bilhin nila doon. Intindihin naman lang sana, Cindy. Umiwas ka sa away. Laglag ang pangako kay Lolo. Ano akala niya sa negosyo ko? Isang laro? Na basta-basta na lang pwede mag-refund, ganoon? Kung ganyan na ganyan tinalugi na ako, Lolo. Lolo naman, palagi na lang ba ibang taong iisipin mo? Samantalang ako ang apo mo? Kinuha ko si Shotty at dali-dali ko siyang tinalikuran dahil hindi ko na talaga matansya. Palagi na lang ganoon. Cindy, ayoko lang naman na napapaaway ka. Sigaw pa ni Lolo pero hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy lang ako sa pagpanhik sa taas. Sana'y naghanap na lang siya ng ibang apo kung ganoon naman palang palagi mangyayari. Ako na lang nang ako ang palaging mali kahit na ang buyer ko naman na. May paalala na nga sa post ko tapos hindi pa niya binasa. Kaya nasasabi na ang baba ng comprehension ng mga Pilipino kasi hindi marunong umintindi. Pumasok ako sa kwarto at sinipa ko ito ng malakas para sumara. Binaba ko ulit si Shotty at patalon ako na humiga sa kama ko. Mabuti na lang talaga may malambot na akong kama dahil kung hindi baka sumakit na ang likod ko. Kung nandito lang sa Adriel, malamang may kakampi ako ngayon. Siya lang naman palagi nakakaintindi sa akin at ang kakampi ko kahit na palagi niya akong binubwisit. Siya lang ang natatangi. Akala ko pa nga never ko nang makakasundo ang mga pulis pero ngayon, isang pulis pa ang hinahanap-hanap ko. Baby girl? Napaupo agad ako sa kama ko nang marinig ko ang boses na iyon kasabay ng pagbukas sa pinto. Napatayo ako na makita ko si Adriel. Tumakbo agad ako palapit sa kanya at niyakap siya. Hindi ko man madalas sabihin sa kanya kung gaano ko siya kagusto pero sana'y makita niya sa kilos ko. Ako na bahala, Cindy. Inasikaso ko na ang postong ko sa iyo. Nasinisiraan ka kahit na wala ka namang maling ginawa. Alam ko na nilagay mo ang paalala tungkol sa tinda mo kaya nagpadala ako ng pulis para sa cyberbullying. Ako na bahala sa'yo. Ganito pala kapag ang isang pulis ang naging boyfriend. Sa presinto agad sila magpapaliwanag. Hindi man ako kampihan ng lolo ko pero may Adriel naman na palaging iniintindi ako. Salamat talaga at hindi na ako mapupunta sa barangay. Kahit ano rin kasing paliwanag ko sa barangay, palaging ako ang talo. Natatawang saad ko at humiwalay sa kanya. Ngayon lang ako hindi natalo dahil hindi umabot sa barangay at napapulis ko pa nga. Kahit kailan kasi hindi ako kinampihan ng mga tao sa barangay namin at palaging ako ang inirereklamo. Pero ngayon kasama ko na si Adriel, maayos na. Hindi ka na matatalo ngayon, Cindy. Sagot kita kahit na ilan pang makaaway mo at kahit na saan pa iyan. Kung bahala sa'yo. Nakangiting sambit niya at hinalikan ang labi ko saglit. Okay na talaga ako. Hindi na ako dapat na mahiya pa sa kanya at mailang dahil siya ang boyfriend ko at ang kakampi ko. Konting adjust lang. Pero ang lolo mo, makipag-ayos ka sa kanya, Cindy. Gusto niya lang na maiwas ka sa gulo, okay? Hindi naman sa kinakampihan ko ang lolo mo pero matanda na siya, Cindy. Siya ang nakasama mo noong walang-wala ka, tandaan mo. Kaya makipag-ayos ka agad. Huwag mo nang patagalin. May inahong sambit niya sa akin. Napakagat ako sa labi ko dahil hindi ko alam kung paano ako tatanggi sa kanya. Ayoko pang makapagbati sa lolo ko dahil gusto ko malaman niya na ako dapat ang kinakampihan niya. Pero hindi ko matanggihan si Adriel. Gawin mo na lang para sa akin, Cindy. Please. Napakagat ako sa labi ko at tumango sa kanya. Legit, hindi ko nga siya kayang tanggihan kahit na ano ang gawin ko. That's good, baby girl. Muli niyang ginawa na ng halik ang labi ko at sa pagkakataon nito ay hinawakan ko ang batok niya para palalimin ang halik namin dalawa. Hinawakan niya ang bawang ko at dahan-dahan ako napaatras, pahakbang. Iba na to. Agad akong humiwalay sa kanya at napangiti na parang wala lang. Sa tingin ko hindi ito ang time para sa ganung bagay. Ang baho ko at wala pa akong ligo. I'm sorry, Cindy. Mahinang saad niya at hinawakang muli ang magkabilang bawang ko. Mabuti na lang na itulak mo ako bago pa ako mahulog sa'yo. Napakagat ako sa labi ko dahil gusto ko rin naman ang bagay na iniisip niya kanina pero hindi pa talaga ako naliligo. Sige, magbihis ka na muna, Adriel. Pawis ka pa at galing kang trabaho. Mahinang sambit ko sa kanya at kinapako ang likod niya. Pawis na pawis ang likod mo. Sige na, magpalit ka muna bago ka pamatuyan ang pawis mo. Baka magkasakit pa siya niyan mamaya kapag natuyuan siya ng pawis at ayoko naman noon. Hindi naman din pwede na siya nalang palagi ang mag-aalala sa akin. Gusto ko rin na mag-alala sa kanya.
Ayokong may pagsisihan sa huli kaya ngayon pa lang, ipapakita ko na talaga sa kanya ang mga bagay na gusto ko. Hindi na ako mahihiya na ipakita sa kanya na nag-aalala talaga ako sa kanya. Harap-harapan ko na ipapakita sa kanya kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ko tulad ng ginagawa niya. Ang ganda mo kapag malambing ka. Minsan lang yan kaya tuwang-tuwa talaga ako, Cindy. Ang pangarap kong babae ay napunta sa akin. Ang swerte ko, di ba? Nakangiting sambit niya sa akin. Napakagat ako sa labi ko dahil akala ko ako lang ang nag-iisip na parang ang swerte ko sa kanya. Hindi na pala parang dahil ang swerte ko naman talaga sa kanya. Magkaroon ba naman ako ng isang pulis na sobrang layo sa mga masasamang pulis na nakilala ko? Tapos, pulis na palaging handa na ako ang piliin sa kahit anong bagay pa man at higit sa lahat, ang best boyfriend na palagi kong kakampi. Deserve niya ang pagiging maalalahanin ko sa kabila ng lahat ng pang-aasar niya sa akin. Hindi nga lahat ng pulis ay pare-parehas. Sobrang ganda ng girlfriend ko. Sobrang ganda mo at halatang para sa akin ka talaga. Araw-araw kong iniisip na ang sarap mong makasama. Panghabang buhay, Cindy. Hindi ko alam kung anong kabaliwan ang pumasok sa isip ko ngayon pero nag-aahit ako na parang gusto kong may mangyari sa amin ni Adriel. Dapat ligo lang ang gagawin ko ngayon pero parang halo-halo na special ligo ang ginawa ko ngayon. Paano ba naman kasi ilang sabon na ang ginawa ko sa katawan ko tapos hanggang ngayon nasa loob pa rin ako ng banyo ng kwarto namin ni Adriel. Hindi ko alam na yung simpleng halik na iyon ang magiging ganito ang epekto sa akin. Halik na papunta na sa mainit na pagtatalik. Cindy? Ano nangyayari sa'yo sa loob? Ang tagal mo ha? Isang oras ka na sa loob. Sigaw ni Adriel sa akin mula sa labas ng banyo. Nawala sa isip ko na may Adriel pala ako na alam ang bawat kilos ko. Hindi lang niya basta alam dahil kabisado niya pa na may kasamang oras. Masyado niyang pinapahalata na gusto niya ako. Patapos na ako. Sigaw kong pabalik sa kanya. Okay, baby girl. Huwag mo na kasing tagalan dyan. Matulog na tayo, inaantok na ako. Ungot niya sa labas. Matutulog na agad siya? Wala ba kaming gagawin? So ano pang saysay kung mukhang matutulog din naman pala siya? Bakit pa ako nagpapakapagod dito? Sayang talaga. Tapos na ang maayos na pagkakaahid ko. Langya, kung ayaw sumang-ayon sa akin ang araw. Lumapit ako sa tuwalya at nagpunas maigi ng katawan ko. Sayang ang effort ko. Kailan ko kaya magagamit ang bagong ahit ko? At kanino naman? Malamang kay Adriel, dahil siya lang naman ang bugok na nagugulo sa buhay ko. In short, ang boyfriend kong baliw. Itinapis ko sa katawan ko ang tuwalya at naglakad palabas ng banyo nang busangot ang muka. Nakakapanggigil sa Adriel. Nag-effort pa talaga ako na maligo kahit na tinatamad na ako na maligo. Ang tagal mo naman. Hindi na natapos na Adriel ang sasabihin niya nang makita na niya ako na nakatayo sa pintuan. Laglag ang panga niya at dumaos-dos talaga mga mata niya sa katawan ko. Nakatapis ako ng tuwalya pero parang nakahubad na ako sa mga mata niya. Baby girl! Tumayo siya at naglakad palapit sa akin na parang ginamita ng nakakatakot na mahika. Ang mga mata niya ay punong-puno ng interes sa katawan ko. John, baby, do you want to play with me? Hindi niya ako hinawakan pero ang boses pa lang niya ay nagpapadaloy na ng kuryente sa buong katawan ko. Anong klaseng boses ang meron siya na hindi lang basta-basta ako kinikilabutan? Adriel, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang hapitin ang bewang ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil ito na siya, ang hinihintay ko. Pero hindi dapat ako magpahalata. Mukhang bagong ahit ka. Tumas ang sulok ng labi niya na parang tuwan-tuwa na bagong ahit ako. Hindi pa naman niya nakikita pero alam na agad niya. Ang galing niya, magtamang hinala. Eme mo, bakit man ako mag-aahit? Tanong ko sa kanya. Pinanatili ko na kalmado ang boses ko na nagwawala na sa isipan ko. Talaga lang ha? Huwag kang nagsisinungaling, Cindy. Dahil amoy na amoy ko. Sunod-sunod ako napalunok ng gumapang ang palad niya pataas sa tuwalya kung saan ko inipit. Nanginginig ang tuhod ko sa kaba pero nakatayo pa rin ako ng diretso. Gustong-gusto ko ito pero kinakabahan ako ngayon. Hindi ako makapag-isip na maayos kung ano ba ang gagawin ko. Langya, ang hirap kapag unang beses. Dapat talaga lumandi na ako noon pa lang para may experience man lang ako kahit na konti. Do you wanna play with me, baby girl? Napakagat ako sa labi ko at dahan-dahan na tumango.
Hindi ko alam kung anong laro yun pero willing naman ako. Basta siya. Sure, why not? You really can't resist me this past few days, baby. And I love it when you are obeying me. Sino ba naman ang hindi niya mapapasunod? Ang mga mata pa lang niya ay dalang-dala na ako. Ang bilis-bilis niya ako nakukuha sa isang tingin niya lang. Malakas akong tao at matapang pero pagdating sa kanya mahina ako. Isang pipitsugi na lang ako. Ano bang laro? Tanong ko sa kanya. What do you think? Napaiwas ako ng tingin sa kanya at naghanap ng pwedeng laruin sa loob ng kwarto namin pero wala. Puro lang naman mga gamit ni Adriel sa presinto ang nandito. Ewan ko. Humarap ako sa kanya at bigla niyang siniil ng halik ang labi ko. Napakapit ako sa batok niya at mabilis na tumugon sa halik niya. Kung ito naman pala ang laro niya, baka kahit magdamag kaming gising. Laban lang kung ito pala. Tingnan na lang namin kung sino mas tatagal na mulat ang mata. Pinuhat niya ako na pangkasal at naramdaman ko ang paglakad niya habang patuloy naming pinapalalim ang paghahalikan sa isa't isa. Dahan-dahan kong naramdaman ang paglapat ng likod ko sa malambot na kama. Pinakawalan niya ang labi ko at pinagdikit ang noo namin. You want this, right? Tumango agad ako habang magkatitigan ang mata namin sa isa't isa. Then, let's do it, my baby girl. Hinalikan niyang muli ang labi ko at gumapang ang kamay niya papunta sa ibabaw ng dibdib ko. Shit, sobrang ganda mo. Napaka-perpekto ng pagkakagawa sa'yo. Langya, hindi na kita ibibigay sa iba, Cindy. Sa akin ka lang. Akin ka lang, Cindy. Paulit-ulit niyang saad na nag-aapoy ang mga mata niya sa akin. Ang maging kanya ang isa sa mga bagay na nagpaparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga. Dahil sa sinabi niya na kanya ako, ang puso ko'y nagwawala at samod-sarim paru-paro sa tiyan ko. You can't stop me anymore, baby girl. Kahit ang boses niya'y punong-puno ng pangaakit. Wala din naman na akong balak na patigilin siya lalo na't nagugustuhan ko na talaga. Nasa sarap na ako at hindi ako bobo para alisin pa ang sarap na ito sa katawan ko. Napakagat ako sa labi ko nang biglaan siyang maghubad sa harapan ko. Sanay naman na akong nakikita ang katawan niya, tanging boxer lang ang natitira pero iba ngayon. Pagbaba pa lang ng pantalon niya, ang umbok agad ng boxer niya ang nakita ko. Hindi lang siya basta umbok na matatawag dahil umbok na umbok talaga ito. Malaki at malapad. Anong size niyan? Tanong ko sa kanya. Bakit hindi ko sumukat? Nakangising saan niya sa akin at hinubad ang boxer sa harapan ko. Nalula ang mga mata ko sa nakita kong napakalaking alaga. Para akong namatay sa sobrang laki. Mas malaki pa sa palad niyang malaki na pwedeng-pwede akong sampalin. Hindi ba malalabog ang pagkababae ko? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Baka naman hindi ako namatay sa lungkot dahil baka mamatay pala talaga ako sa laki ng pagkalalaki niya. Ito pala ang laro na gusto niya. Akala ko ako ang tatagal sa gabing ito pero sa tingin ko ay hindi ako. Magdadahan-dahan naman ako. Mahinang sambit niya at bumalik sa kama. Dahan-dahan siya lumapit sa akin pero duda talaga ako sa sinabi niya. Pakiramdam ko isang panluloko lang niya sa akin ng pagdadahan-dahan. Sa laki ba naman ang katawan niya ay kayang-kaya niya pang magdahan-dahan? Ako ang bahala, Cindy. Napakagat na lang ako sa labi ko ulit at nasa pagitan na siya ng hita ko. Tumango na lang ako sa kanya at tulad ng sabi niya ay dahan-dahan niya nga akong inangkin. Pero ang dahan-dahan na tinutukoy niya ay masakit pa rin. Adriel, ang sakit! Ito na ba ang dahan-dahan na sinasabi niya sa akin? Shh! Napaungol ako sa sakit pero patuloy pa rin siya. Nawawala ang atensyon ko sa sakit dahil sa eksperto niyang kamay. Wala na akong nagawa kundi ang paulit-ulit na umungol na lamang sa sobrang sakit at sarap. Pero napag-iiwanan na ang sakit dahil nalalamangan na ito ng sarap na dulot na Adriel. Ang mamang pulis na nanggulo sa buhay ko. Ayoko sa mga pulis pero sarap na sarap ako ngayon dahil sa isang pulis. Sarap na hindi ko inakala na siya mismo magbibigay sa akin. Ayoko nang magdahan-dahan pa siya. Kung gaano kagaling ang kamay niya ay ganun din kagaling ang balakang niya. Bubuntisin talaga kita, Cindy. Bubuntisin kita hanggang sa wala na ibang pwedeng gawin. Kundi ang manatili na lang sa tabi ko.